Ang tunay na sukatan ng pag-ibig mo sa Diyos, hindi lang yung emotions. Hindi lang yung alam mo sa Biblia. O kung paano ka tumayo sa katotohanan. Pero kung paano mo mahalin yung mga tao sa paligid mo. And don't miss that out. We're going to talk about 1 Corinthians chapter 8. You know, there are so many things that they have been discussing. Ang dami po nila pinag-uusapan sa Korinto. And ito yung mga bagay na nagkukos ng division. Okay? And in chapter 8, pag-uusapan natin yung isa sa mga issues sa panahon nila na kung saan nakaka-apekto na sa simbahan. Ang tanong doon, pwede bang kainin ang karne na inoffer sa mga Diyos-Diyosan? That's the question. And, you know, to be honest, even you yourselves, with that statement alone, kaya mo na sagutin yun eh. Alam mo na kung anong sagot doon at anong tamang tugon. Pero si Apostle Pablo, before addressing, bago niya i-address yung issue na ibinibring up sa kanya ng mga taga-Korinto, in-address niya muna yung tama at totoong reason. Ano ba yung talagang totoong problema? So, dito makikita natin sa buong chapter, hanggang chapter 9 po tayo. No, na makikita natin na when we surrender our rights, pag isinuko po natin ang ating mga karapatan, lahat ng karapatan natin, ito ay para tulungan ng ibang tao, okay, to build up others. Second is to protect others. Maiwasan, matulungan natin silang hindi matisod. And of course, for the sake of the gospel. So, balikan ho natin. Ang sabi dito sa verse 1, now concerning things sacrificed to idols, we know that we all have knowledge. Ang galing po, alam niyo po, sobrang galing ni Apostol Pablo. Sa pagsusulat pa lang niya, alam natin na kilala niya talaga yung audience. Tandaan niyo, simula pa lang chapter 1, big deal na yung word na knowledge. Sabihin niyo nga po, knowledge. One more time. Yung mas malakas para magising na natutulog. Very good. Very good. Nagising din ako doon. Chapter 1 pa lang. Okay? Ito na yung issue, yung Sophia. Because for them, if you have knowledge, you're superior. At ang sabi ni Paul dito, yung pinag-uusapan natin na ito, alam nating lahat. Alam ko. I acknowledge that you have knowledge. Okay, and yung meat na sacrifice idols, big deal yan sa mga taga-Korinto. Kasi number 1, yung mga taga-Korinto, hindi lahat mayaman doon. May mga mahihirap na naging Kristiyano din. At nakakakain lang sila ng meat pag may piyesta. Kasi ang karne, sa history, no, yung historical background ng passage na to, once na inalay ito sa simbahan ng Diyos-Diyosan, sa templo, nahahati po sa 3 yung karne. Sa priest, sa mga deboto, at sa palengke. Nasusundan niyo ho ba? And that has been the issue. Kasi yung iba, okay lang. Yung iba, hindi. So anong gagawin namin, Apostol Pablo? Kakainin ba namin to o hindi? Look at what he said. After acknowledging their knowledge, yung karunungan na meron sila, ang sabi dito ni Apostol Pablo, sharp turn. This knowledge, etong knowledge na kiniklaim mo, pops up. But love builds up. In the original language, ang ibig sabihin lang yan sa Tagalog, lumolobo. At lahat po ng bagay na lumolobo, ang laman po nun hangin. Nasusundan niyo ho ba? Especially now in our time wherein we are living in the information age. Hindi lang mga seminarista o nag-aral sa seminaryo ang makakaalam ng mga Biblia and all those theological terms and systematic theologies that you can subscribe to. Kahit ang anak kong si Julia na 6 years old, kung gusto niya pag-aralan niyo, mababasa niyo yun ngayon. But then, Paul was giving this strong statement. Knowledge, pag hindi mo pinag-ingatan at hindi mo ginamit ng tama, yayabang ka. And I don't know about you, but maraming ganon.
Minsan nga akala mo talaga sobrang daming alam. Nakakalimutan nila na iba yung knowledge ng mundo sa pamantayan ng knowledge na nasa Biblia. At ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, kung ikaw papapiliin knowledge o love, obviously, pag-ibig ang kasagutan, kabayan. Nasusundan niyo ho ba? Kasi ang pag-ibig nakakabuo, ang nakakatulong. Kaya nga sabi niya, if anyone imagines, kung meron man sa inyo, iniisip ninyo, na alam nyo lahat, therefore nagkakamali ka. And it's not like saying na para kayong bata, pero sinasabi ng Apostol Pablo, the moment you think you know better than others, you're wrong. And it's possible to know everything that is true and yet you are still wrong. Are you following? Now, I'm not saying huwag kayong mag-aral. Importante pong mag-aral ng salita ng Diyos, ng pananampalataya na meron tayo. Dahil dyan nakabase kung ano yung emosyon natin at gagawin natin sa buhay. Sa Biblia, nakalagay kung ano ba ang tingin natin sa Diyos at paano natin siya sasambahin. Pero mga kapatid sa Panginoon, makinig ho kayong mabuti. Pag dumating na sa pagkakataon, na feeling mo sobrang dami mong alam to the point that you already have the right to look down on someone, then hindi mo pa talaga alam kung ano yung dapat mong malaman. Kasi ang sabi dito ng Diyos o ni Pablo sa verse 3, tingnan niyo ho, but if anyone loves God, He is known by Him. Pwede bang basahin natin sabay-sabay? One more time. But if anyone loves God, He is known by Him. Anong sinasabi dito? Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na ang tunay na espiritual na tao yung maraming alam sa buhay o sa Biblia. Pero ang sinasabi dito ni Pablo, yung ina-acknowledge ng Diyos ay yung taong mahal siya. Yes, positionally, by God's grace, we love because He first loved us. Kaya nga dito, ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung hukay mo maigi, ang tunay na sukatan ng pag-ibig mo sa Diyos, hindi lang yung emotions. Hindi lang yung alam mo sa Biblia. O kung paano ka tumayo sa katotohanan. Pero kung paano mo mahalin yung mga tao sa paligid mo. And don't miss that out. Now, listen to me very carefully, church. I don't want you to misquote in this one. Ang pinag-uusapan dito, yung mga gray areas. Of course, if it is sin, you correct. Ang rule namin sa small group na pinapalid sa akin ng Panginoon, isa lang. May pakialamanan tayo sa buhay natin dito. Hindi ka pa pwedeng sumama sa grupo na to na hindi ka pwedeng magpa-correct. And same as with you to me. Sabay tayong lumalago at hindi pwedeng walang pakialamanan, especially pagkakasalanan na. But again, even in the Bible, it's very clear. Kahit kasalanan ang pinag-uusapan, may tamang proseso at may tamang pamamaraan. Pero sinasabi ng apostol dito sa pinag-uusapan natin, hindi issue yung kakainin mo ba o hindi, bibili ka ba o hindi. Ang issue dito, saan ka nang gagaling? Bakit? Ba't may oras ka sa ganyan? Pinapatulang mo yung maliliit na bagay. Bakit parang as if wala kang pakialam sa mga kapatid mo sa pananampalataya? Na kung bumitaw ka ng mga salita, kung kumilos ka, as if wala kang pakialam. Kaya nga ito, ang ganda nung alam niyo, pinapanalangin ko talaga, dito very clear, ang pag-ibig sa kaharian ng Diyos, ang pinakamabisa sa lahat. Tingnan niyo mabuti. There is a progression in the letter. Sasabihin ko na yung advance to. Pag-uusapan natin to some of the Sundays na dadaan. Pero sabi ni Paul sa 1 Corinthians 13, kasi nga, yung unity wala eh. Nag-aaway-aaway sila eh. Sabi ni Paul, teka lang, kahit may prophetic powers ka pa, kahit naiintindihan mo yung mga mysteries,
na yung iba pinipilit intindihin, hanggang ngayon hindi nga masagot ng tao dahil lahat magiging malinaw pagdating lang ng Panginoon. But it's hyperbole. Lahat ng knowledge, mas magaling ka pa kay Ka-Ernie. Alam mo lahat. Meron ka pananampalataya at pag ikaw ay talagang nanalangin, bundok tumatalon sa dagat. And yet, have not love, I am nothing. Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, yung karunungan na meron ka, hindi yan mababawasan ng value. Ang sabi ni Apostol Pablo, mawawalan ng value. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ayusin po natin. Pag Kristiyano ka na, dapat makatao ka. Dapat sensitive. Hindi pwedeng wala kang pakialam lagi sa tao sa paligid mo. And I'm telling you, it's not easy because as prideful and as sinful as we are, we will always focus on ourselves. But if you know that the value of surrendering our rights is to help others to build them up, to edify the body for God's glory, so that they will become more like Christ, then you will know the value na hindi ka talo pag sumuko ka para sa Panginoon. Kamusta po tayo sa aspeto na yon? At hindi lang po ito panglabas, especially sa loob ng bahay. Alam niyo po, ito po ang isa sa mga palagi kong pinapanalangin sa Panginoon. Natutulungan niya akong palagi na may apply lahat ng tinuturo ko, especially sa loob ng bahay. Dahil ayoko po na yung asawa ko at mga anak ko sasabihin, si Papa o si Daddy puro knowledge lang. Pero wala siyang pakialam sa ibang tao. And again, to balance it out, hindi sinasabi ng Biblia na wala ng importansya ang knowledge. Don't go on that extreme. Kasi if you will do that, mawawala ka sa linya ng Diyos sa buhay mo. Importante, bakit ko po nasabi? Verses 4 hanggang 6. Sabi dito, therefore concerning the eating of food sacrificed to idols, we know that an idol is nothing at all in the world. Alam natin, wala naman talagang idol. At isa lang ang Diyos. For even if there are so-called gods, whether in heaven and earth, as indeed there are many gods and many lords, yet for us there is only one God, the Father, from whom are all things, and we exist for Him. And one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through Him. Now, hindi isinantabi ni Apostol Pablo. Sasagutin niya. Pero again, he was just setting the mood. Before I give the answer, ang sinasabi ni Apostol Pablo, alam natin itong lahat. Alam natin kung ano yung totoo. Pero make sure maging loving ka. And you can always justify yourself. Mahal ko to, kaya gito ginagawa ko. Mahal ko to, kaya gito yung pamamaraan. Alam nyo, pag tunay na pag ginamit sa pagmamahal, ginawa sa pagmamahal ang isang bagay, ramdam ng kabila yun eh. Nasusundan niyo ba? Kasi pag sinabi pagmamahal, hindi mo ginagawa para sa sarili mo. Ginagawa mo para sa ibang tao. Pag sinabi pagmamahal, ginagawa mo hindi dahil gusto mong i-mock yung ibang tao, pero ginagawa mo kasi gusto mo silang matulungan. Kaya nga again, believers, mga kapatid ko sa Panginoon, magbasa kayo ng Bible. Mag-aral. Magbigay ng oras para dito. Huwag niyong hayaan na ang mag-feed sa isipan ninyo yung mga napapanood niyo sa online. O yung nababasa ninyo. Whether preacher pa sila o sikat na pastor. Dapat meron kang sariling pag-aaral. At doon dapat nakaangkla. Kasi pag hindi, maling interpretation. Like for example, ito, mahilig natin itong gawin at gamitin. Alam ko po yung context nito. Si Peter, ini-encourage niya yung mga Kristiyanong persecuted
suffering for the sake of the Lord. That despite of what's happening in their lives, maging mabuti pa ring tao. Tandaan niyo ho, kung pag-uusapan natin ang konteksto, mas mabigat po ito. Kasi sa Korinto, nag-uusap lang sila, kakainin ba ito o hindi? Depende, kung medium rare, ganun ba yun? Kakainin ba ito? Kung kari-kari siguro, pero kung kaldereta, hindi eh. Dito, mas matindi. And I believe principle is still the same. Persecuted ka ng mga kaaway mo, nagtatago ka na sa mga kuweba, inuusig ka, wala ka ng trabaho. And yet, ang sabi ni Apostle Pablo, ni Peter, sorry, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy. Usually kasi, pag ginagamit ito ng ibang mga tao na sinasabi nilang marami silang alam sa Bible, dito lang sila nakafocus. Prepared to make a defense to anyone. Forgetting that the main verb in the grammar in Greek is to honor Christ. Aorist imperative, your top priority. Sa lahat ng gagawin mo. Kaya nga dapat mag-ingat tayo whenever we use our rights or the knowledge that we have. Because if we will use it for our own self-good and righteousness, you will not be honoring for the Lord. At the same time, huwag po tayo maghahamon. Kasi ang sabi dito, you will make a defense to anyone, yes, but there's a condition. Who ask you? Kapag Kristyano ka, mahilig ka sa debate, i-check mo yung motibo mo. Kasi ang talagang ibig sabihin ng apologetics is honoring kay Lord. Kasi po ang sabi dito, whenever we try to perform this is the manner. And this is also the manner. But yet, there's a word yet. Everybody say the word yet. You know, in the original language, ang sinasabi niya, there's a strong contrast, emphasizing the next statement. Ibig sabihin, sinasabi ni Pedro, sa mga persecuted, yes, you make a defense. Honor the Lord always, in every way. And make sure you do it with gentleness and respect. Having good conscience. Let's pause. Sayang. Sayang kung pinilit mo yung nalalaman mo. O yung gusto mong patunayan ng walang pag-ibig at hindi mo naiintindihan yung bottom line na honoring the Lord. Imbis na marami ka sana mahikayat, lalo pang maraming mai-istumble. Kaya nga sabi po ni Apostle Pablo, however, not all people have this knowledge. Pwede mong gawin. Pwede kang kumain sa piyesta. Yun ang sinasabi. Pwede mong kainin. Ang problema, hindi lahat meron nito. And some being accustomed to the idols until now. Sinasabi niya dito, may mga tandaan nyo mga tiga-Korinto, may mga bagong Kristiyano na bit-bit pa rin nila yung mga katuruan at nakasanayan dati. Now, food will not bring us close to God. We are neither the worse if we do not eat, nor the better if we do eat. Sabi ni Apostol Pablo, pwede niyong gawin parehas. Pwede kang huwag kumain. Of course, kung mabango, kain ka. Lechon, di ba? Lechon sa Cebu, kain ka. O whatever it is. Kasi sabi ng Apostle Pablo, hindi yun. Pag-ibig. God is calling us to surrender our rights. But what is that meat? Ano itong karne sa buhay ninyo na pilit mong pinaglalaban at kakalaban mo, imbis na makabuo ka, makatulong sa pag-build up, edify ng mga believers, lalo pang marami nai-stumble. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Pero tandaan niyo po, sa experience ko at even sa Bible, every time you surrender and submit to God, kakampi mo ang Diyos. God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Pili ka kung sino gusto mong kalaban.
Yung kabilang party na pinapangaralan mo, tinuturuan mo, o ang Diyos? Again, we're not talking about sin. Pagkasalanan, it's very clear, you correct, you rebuke. But there's always a better way, and you should always do it out of love, not out of mockery or looking down on other people. It's always with patience. Why? Because if we surrender our rights, it doesn't just build up others, it also protect others. Ang sabi dito, but take care. Everybody, one more time. But take care. Isa pa po. But take care. Hanggang doon lang. That this freedom of yours does not somehow being a stumbling block to the weak. For if someone sees you, the one who has knowledge, dining in an idol's temple, in his conscience, if he's weak, will he be strengthened to eat things sacrificed to the idols? Pwede bang ganun mangyari? May encourage kaya siya o may stumble? For through your knowledge, the one who is weak is ruined, the brother or sister for whose sake Christ died. And so by sinning against the brothers and sisters and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ. Now listen, it's not about correcting, but it's the manner. At kung magkakasala ka sa pamamagitan ng pag-correct mo, kahit tama ka, nagkasala ka. Kanino? Sa kapatid mo kung saan si Kristo ay namatay. And that's a serious sin. Kaya nga ang conclusion, therefore, kung tatanungin niyo ako, kung magkakasala ang kapatid ko sa pag-iisip niya, sa gagawin ko, hindi ako kakain ulit ng karne. Bakit? Kasi ayoko makatisod. Ayoko may magkasala. Ayoko may mag-isip ng masama. Sabi po doon, di ba, yung protecting one another. Sinabi ni Paul lahat, tingnan niyo, ito, I say it as his rational reasons. Pinapakita lang ni Paul, ni Paul, tama, lahat ng rights na meron siya. Am I not free? Am I not an apostle? Hindi ko ba nakita si Lord? Hindi ba part kayo ng tinabaho ko para sa Panginoon? Kung hindi man ako apostle sa ibang tao, at least sa inyo, oo. Kasi kayo yung bunga ng apostleship ko. My defense to those who examine me is this. Do we not have a right to eat and drink? Do we not have the right to take along a believing wife and even the rest of the apostles and the brothers of the Lord and Cephas? Or ako lang ba, tsaka si Barnabas, yung I not have a right to refrain from working? It's all logical rights. Ang dinidisplay dito ni Apostol Pablo. Sino pa? Sino ba? Yung sundalo. Meron bang sundalo na maglilingkod, walang pasweldo? Merong iila, pero hindi yun yung usual. Hindi yun yung common. Magtatanim ka, hindi mo papakinabangan yung tinaniman mo, o wala ka man lang sweldo. Nag-aalaga ka ng hayop, pero walang pakinabang sa'yo. And I am not speaking these things according to human rights. Sabi niya, it's also supported by the Bible. Nasa Bible. Sinabi ng Diyos. For it is written in the law of Moses, you shall not muzzle the ox while he is threshing. God is not concerned about the oxen. Is he? Or he is speaking altogether for our sake? Yes, for our sake it was written, because the plowman ought to plow in hope, and the thresher to thresh in hope for sharing the crops. If we sowed spiritual things in you, is it too much if we reap material things from you? Nakukuha niyo ho? Sabi na po, ito trabaho ko, ito yung ginagawa ko ngayon. And there's nothing wrong kahit material blessing, kunin ko sa inyo. If others share the right over you, kung yung iba nga, may pakinabang na nakukuha sa inyo. Ako pa kaya? Now again, Paul is just going to their level while writing these things. Gusto niyang bigyan ng diin na yung karapatan, mahalaga yan. Pero hindi pa pwedeng yung karapatan mas mahalaga kaysa sa pagmamahal mo sa ibang tao. Kaysa sa pagmamahal mo sa Diyos. Kaya sabi niya, nevertheless, we did not use this right, but we endure all things so that we will cause no hindrance to the gospel of Christ. Do you not know that those who perform sacred service, sabi niya nga, Jewish practice, sa templo namin, yung nagsiserve, dun kumakain. So also the Lord directed those who proclaim the gospel to get their living from the gospel. It's not just written in the law. It's not just Jewish tradition. Even God Himself
said this. May karapatan. And yet, sabi ni Paul, basahin po natin sabay-sabay. But I have used none of these things, and I am not writing these things so that it will be done so in my case. For it would be better for me to die than have any man make my boast an empty one. For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for I am under compulsion. For woe is me if I do not preach the gospel. Wow. Ibang klase. Sabi ni Paul, lahat ng rights, categories na meron dito, I can use it to gain something from you. And yet I won't. For the sake of the gospel. At hindi rin ako titigil sa paglilingkod. Hindi dahil may nakukuha ko sa inyo. Hindi dahil lahat pumapalakpak. Hindi dahil lahat may benepisyo, pero dahil naiintindihan ko, panawagan ko to sa Diyos. At kawawa naman ako kung mananahimik ako dahil lang sa mga rights na to. Kaya nga bilang isang Kristiyano, listen. Huwag kang maglilingkod dahil may makukuha ka. Again, huwag po tayo maglilingkod dahil may makukuha tayo. Hindi po yan yung Kristyanismo na nasa Biblia. Naglilingkod tayo kasi nakuha na natin ang lahat sa Panginoon nung binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Huwag kang magiging mabuting asawa kasi gusto mo rin maging mabait siya. Gusto mo siyang tumahimik. O gusto mo siyang mag-lead. Magpapasensya ka at magmamahal ka at willing ka laging ilatag lahat ng karapatan mo. Hindi para sa sarili mo eh. Pero sobrang puno ka na ng Panginoon. Huwag mo na patulan yung mga batang Kristiyano o yung mga Kristiyanong hindi makaabot sa kagalingan at karunungan mo. Para lang masabing tama ka. Nakikita ka ng Diyos at masaya siya sa'yo. Hindi mo na kailangan hanapin pa yung kasayahan mo sa ibang tao at appreciation ng ibang tao. Hindi mo mapipilis lahat. Focus ka kay Lord. Sa pinapagawa niya. Lalo na itong bagay na ito. Alam niyo po, sa history ng Kristyanismo, yung tunay na malalim at maraming alam sa Bible, yun yung walang ibang ginawa kundi iproklama ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Nasa mission field. Hindi lang po nagkukulong sa kwarto at nagbabasa at nagtuturo. Mabuting kapitbahay, mabuting tao. Kayang kontrolin yung bibig. Halos wala kang maipuntong pagkakamali. Hindi naman perpekto. Pero yun po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo eh. Kaya nga maganda mga kapatid, tignan natin, ano ba tong karunungan na to na meron tayo? Kasi kung karunungan lang na para sa sarili, hindi po yan gusto ng Diyos. Tingnan niyo po. Kaya nga sabi niya dito, for I do this voluntarily, I have a reward. But if against my will, I have stewardship entrusted to me. Kung gagawin ko to voluntarily, may reward ako. At ano yung reward ko na yun? What is then my reward? That when I preach the gospel, I may offer the gospel without charge. So as not to make full use of my right in the gospel. Ang galing, no? From answering the question about eating the offering sa temple, hindi, rights, going on to defending his apostleship. Sabi niya doon, pwede niyo akong imak, pwede niyo akong kutsain, pwede niyo akong i-criticize, it's welcome. Pwede niyo akong gawin ganon. But I have resolved, nag-resolve na ako sa buhay ko eh, na ang buhay ko para sa Ebanghelyo. And that is my reward. Na sa grasya at habag ng Diyos, na ipoproklama ko to. Kaya nga sa mga kapatid ko ang matatalino, alam niyo ho, just to encourage you, keep on doing that.
And let me tell you this, mas kailangan kayo ng mundo ngayon. Kasi ngayon, naghahanap na ng reason ba't mananampalataya sa Panginoon. And use that gift, that knowledge, para makabuild up ng simbahan and at the same time, para maproklama yung Ebanghelyo. Yung kung talagang magagaling tayong lahat, dapat naiintindihan mo, panawagan ng lahat na Kristiyano yan. And hindi na sa bibig, pati sa action. And you will always do it, not because you are welcomed, not because they are giving it back yung pag-ibig, pero hindi, kasi puno ka ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, hinto po tayo ulit, tayong lahat dito, hinto tayo. Kamusta ba yung time natin with the Lord? I mean, are you spending time with God just to gain knowledge? Or are you spending time with the Lord just to gain more of Christ in your life? Kasi pag ganun yung flow mo, automatic pag-ibig lalabas sa buhay mo. Sa kahit saan na platform na meron ka, whether sa bahay nyo lang, o sikat ka na vlogger, o artista ka, o influencer ka, o pastor ka, o teacher ka, o whoever you are, sino ka man, this is your reward. Kaya nga, dito si Paul, sa conclusion, bakit kailangan i-surrender yung rights? Sabihin niyo po sa katabi niyo, surrender your rights. Make it more convicting. One more time. Surrender your rights. Because it's for the gospel. That's the bottom line. For the gospel. Sabi niya dito, for though I am free for all men, I have made myself slave to all, so that I may win more. To the Jews, I became as a Jew, so that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, so that I might win those who are under the law. To those who are without law, as without law, though not being without the law of God, but under the law of Christ, so that I might win those who are without the law. To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, so that by all means save some. Now listen, hindi sinasabi ni Apostol Pablo na pagkasalanan, itolerate mo, sang-ayunan mo. Very clear. But he was just telling to the Corinth people na para sa gospel, kung ano level ng kausap ko, bababa ako doon. Kasi sabi niya dito, bumababa siya sa mga level. And that's the bottom line. For what sake? For the gospel. And every time you do that, you need to surrender your rights. Ano yung sabi ni Paul sa dulo? I do all things for the sake of the gospel, so that I may become a fellow partaker of it. And there's really joy in having this fellowship whenever you share the gospel. Whenever you do things for the gospel. With that sole and only motivation, why you do what you're doing. Why don't we pray? Father, we thank you so much for this amazing time that you have given us. May you please search our hearts. If there's bitterness, pride, anger, unforgiveness, or whatever it is that is hindering us to surrender our rights, may you please help us, Lord, to be reminded that whenever we surrender our rights to you, we are winning. And it's not a loss. I pray for those who came here for the first time. Lord, yung mga kasama namin ngayon na ngayon lang nakadalo, hipuin mo po yung puso nila. At tulungan niyo po silang manampalataya sa iyo, Jesucristo, at gawin ka nilang personal na Panginoon tagapagligtas. At maranasan yung pag-ibig, grasya at habag na pinagkaloob niyo po sa aming lahat. Tulungan niyo kami, banal na Espiritu, na may sa buhay po namin na napag-aralan namin araw-araw sa bawat oras. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po.